Magluluto tayong kaldereta ko today. At dahil kaldereta ko to, akong bahala kung paano ko to lulutuin. Hindi mo naman to kaldereta ko to. Matigas pa nga yung karne kaya binabad ko na lang siya sa mainit na tubig. Tapos in-slice ko, then marinate. Habang nagmamarinate pala ako, naalala ko may kulang sa ingredients ko. Kaya lumabas ako. Bilis ko. At dahil wala ka nang magagawa dahil sinama na kita, may hilo ka kakatingin dyan. Buti na nga lang pala may malapit na pamilyan sa labas lang namin. Paglabas ko nga pala dyan, nandyan lang din naman agad yung tindahan. Tapos pagpasok ko sa tindahan, umikot-ikot lang ako kasi hindi ko naman mahanap kung anong bibilin ko. Nakalimutan ko kasi kung bakit ako bibili at kung anong bibilin ko. Ayun na nga pala, nakabili na pala ako. Bumili lang ako ng peanut butter, 1 kilong bigas at saka cheese. Kasi gusto ng ate ko yung cheese. Nagmamadaling ako dyan kasi sobrang giniginaw na ako. Hindi pa ako madulas din sa hagdanan na yan. Ngayon ko lang na-realize, parang ang bigat siguro ng tuhod ko kasi dinig na dinig yung tapak ng paa ko. Ang bigat ng hakbang ko. Pagpasok ko nga pala ng bahay, ang una kong ginawa, nagsaing ako. Ay, hindi pala yung ate ko pala yung nagsaing, ako lang yung nag-prepare. Para pagtapos ko magluto ng ulam, kakain na lang kasi luto na yung kanin. Habang pinapanood ko nga pala tong video na ito, natatawa ko kasi yung eksena ko dyan, parang ako yung mga nasa content, yung pauwi na yung madam nila, tapos nagmamadali na silang kumilos. Hala, nandiyan na si madam, dali, dali, wah! Huwag nga pala kayo magtaka kung ba't binabagsak ko na binabagsak yung patatas dyan. Sa napanood ko kasing video, binagsak lang niya yung patatas tapos naging balat na tsaka hiwa na. At dahil nga feeling ko malalamog na yung patatas kababagsak ko, kumuha na lang ako ng filler. Ako na to. Ako na lang magbabalat tsaka maghihiwa. By the way, kung may narinig kayong kling, kling, kling sa background ko, ate ko yung nagigame siya. Hindi yung scatter ha. Maliit nga yung patatas kaya mahirap balatan. Kaya medyo mahaba tong balatan serye na to. Makinig ka muna papadudot dyan ha para di ka maboard. Ang sabi ng marami habang nasa iyo ang taong mahal mo. Alagaan mo at huwag mong hayaang dumating ang araw na pagsisihan mo na nawala na siya sa iyo kasi nagpabaya ka. Papadudot yan ang isa sa mga natutunan kong aral pagdating sa pag-ibig kasabay ng pagkawala ng tuluyan ng taong minahal ko. Nasasaktan ka na yata eh. Buti na lang natapos na ako maghiwa ng patatas. Kasi bawang pa lang yung hinihiwa ko dyan. Hindi pa ako maabot sa sibuyas. Pero parang may luhang pumapatak na. Oh, baka sisihin mo pa yung sibuyas ko ah. Ba't naiiyak ka? Balik na nga tayo sa luto sa Rico. Dinikdik ko na nga lang muna dun yung bawang para mabilis siyang balatan. Tapos ayun na, in-slice ko na pati yung sibuyas. Yung una nga palang ginawa dyan ay pinainit mo yung ulo ko. Ay ako pala yung nagpainit ng mantika at saka ng kawali. Tapos pinrito ko na yung patatas. Tapos sinunod ko yung karne. Ewan ko ba pa nagluluto ko gusto ko munang piniprito yung karne. Tapos ayan, nilapit ko lang siya sa inyo para makita kayo at takimin kayo. Hindi yan nasusunog umuusok-usok lang yan. Baka i-judge mo ko. Tsaka ano naman, kaldereta ko naman to. So sa same pan kung saan ako nagprito ng patatas tsaka ng karne, doon na rin ako naggisa ng sibuyas tsaka bawang. Hanggang ngayon nalilito pa rin ako kung anong dapat unahin. Sarili ba dapat? Yung bawang. Nilagay ko na nga pala yung tomato paste. Hindi na para i-explain kung ba't ko nilagay ng tomato paste. Alam mo na yan, malaki ka na. Nilagay ko na nga pala yung karneng pinrito ko kanina para lumagay na sa tahimik yung karne. I mean, lumagay na yung lasa nung ay nako. Pala kayo, basta yun yung ginawa ko. Panoorin nyo na lang. Nilagyan ko na ng tomato sauce para humalo na yung lasa niya dun sa karne. Pala na kayo, malalaki na kayo. Alam niyo na yun, search nyo na lang sa YouTube. Naglagay nga lang ako dyan ng onting tubig, then hinalo-halo ko lang siya. Kaya nga ako biglang nawala dyan kasi kinuha ko yung liver spread tapos hindi pala siya easy open. So sa mga moment niya, nagpapakahirap akong buksan yung lata na yun kasi nagpapaka-independent ako. Kaya tinari ko siyang buksan ng mag-isa. Kaya kung makikita ninyo, para siyang ginat-nat lang sa pagbukas. Pagbigyan nyo na, hayaan nyo na. Nilagyan ko nga pala siya dyan ng peanut butter kasi sabi ko nga, kaldereta ko to. So ilalagay ko kung anong trip kong ilagay. Story time lang, meron kasi akong nakainan dati na kainan siya. Malamang, alangan naman palaruan siya. So yung kaldereta dun sa kainan na yun, masarap siya. Tapos meron kasi pala siyang peanut butter. Tapos nilagyan ko na lang din siya ng cheese kasi nga gusto ni ate ng cheese. Then nilagyan ko na lang siya ng pork cubes. Tapos hinalo-halo. Yan lang. Nilagyan ko na nga lang siya dyan ng pagkarami-raming sili kasi nga mahilig kami sa manghang ng kapatid ko.
So, iintayin ko na nga lang siyang mag-simmer for 10 to 20 minutes. Baka maboard ka, makinig ka na lang ulit muna ng Papa Dudut. Sa totoong kwento ng buhay, hindi lahat ng nag-iibigan ay palaging may masayang katapusan. Minsan nga kung sino pa yung totoong nagmamahalan, sila pa yung hindi nagkakatuluyan. Hindi naman kasi natin pwedeng panghawakan palagi ang pag-ibig na nararamdaman natin para sa isang tao. Kasi kahit na alam natin na mahal din tayo ng taong mahal natin, marami pa rin ang pwedeng maging dahilan para bitawan natin sila. Ano na be, hindi pa ako naghahain no, patapos pa lang tong niluluto ko, busog ka na sa sama ng loob. Okay na to. Huwag na lang tayong kumain kung busog ka na sa sama ng loob. Pero be, ang sarap. Tingnan mo naman ang daming sili. Kaya, kakain ako. Bala ka dyan. Kain na ako, di na kita inintay. Umuni-muni ka pa yata eh. Di ko alam kung naturuan kita magluto ngayon, kung natakam kita, o kung napasama ko yung loob mo. Basta ako, masarap ang kain ko ngayon. Masarap ang ulam ko. Solve. Bye. Mwah.